Isang magandang umaga sa bawat isa. Sa pagpapatuloy po ng ating gawain, ito po ang unang Sabado ng buwan ng Pebrero na tayo po ay nandito bagamat magkakaiba-iba ang pakay, tayo dinala dito hindi sa pamamagitan ng ating mga sarili. Sapagkat ang Diyos din naman ang nagbibigay ng karamdaman. At siya rin ang nagpapalakas at siya rin ang nagiging buhay natin. Kaya sa Kanya lahat nagsimula. Kaya dapat tayong lahat ay kinakailangan magpasakop sa pamamagitan ng kapangyarihan niya. Kaya tayo nandito, ang akala natin dahil sa karamdaman lamang. Subalit, kalooban po ng Diyos, kaya inilagay ang karamdaman nang sa ganon makaalala tayo sa Kanya. Sapagkat kung tayo malakas, kung tayo walang karamdaman, kung tayo manusog, limot tayo sa Diyos. Kahit nga sa oras ng pananalangin, hindi natin magawa sapagkat maayos ang ating kalagayan. Subalit, kapag mayroong karamdaman, may iniinda, may masakit kung ano-ano dyan sa katawan, saka tayo nakakapagsabi ng Diyos ko po, mahabag ka sa akin. Sa makatuwid, ang Diyos din ang kumakalinga sa atin. Bilang mga anak, tayo binibigyan niya ng pagtutuwid sa pamamagitan ng palo na nararamdaman natin ang sakit sa ating katawan. Ang ikalawang bahagi po na ayon sa sulat ni Apostol Santiago sa Kapitulo 1, versikulo 18 hanggang 27, ganito po ang pagkasabi. Sa kanyang sariling kalooban, ay kanya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo maging isang uri ng mga pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. Ibig sabihin po, bago tayo tatawagin anak, dahil sa kanyang kalooban, ang Diyos ay tanging gumagawa ng napakaraming pamamaraan upang ang tao ay mapalapit sa Kanya. Kaya nga sinasabi sa banal na kasulatan, umayo kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang mabuting balita. Sa makatuwid, ang sino man isugo ng ating dakilang Panginoon na nangangaral ng mabuting balita, yun po ang kanyang pamamaraan upang ang tao makasumpong ng katotohanan, madatnan ng salita ng Diyos, hanggang sa makarating sa tinatawag na pagsisisi. Kaya kung tayo po makaabot sa tinatawag na pagsisisi, at makapagpalit loob sa Diyos at makahingi tayo ng kapatawaran sa ating mga pagkakasala, ito na po yung pagkakataon na kung dati ang tawag sa atin ay isang alipin, ngayon binibilang na tayo sa kanyang mga anak, na siyang pangunahing bunga sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Kaya po, ang Ebanghelyo, ito po ang katotohanan na dapat natin pakinggan, unawain, ipasok natin sa ating mga tainga, sa ating puso, at manatili dyan sa ating puso. At kinakailangan ito ay magkaroon ng magandang bunga sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa. Nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid. Ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig. Magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit. Sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Kaya ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang tak-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo ang na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong kaluluwa. Kinakailangan po natin malaman
na sa bawat panahon na ipinangangaral ang mabuting balita o ang salita ng Diyos. Ito yung tinatawag sa iba, mensahe ng Diyos. Kinakailangan po magmalisik tayo sa pakikinig. Hindi yung kung kailan nangangaral ng salita ng Diyos, lumalakad yung isip kung saan napupunta, kundi ituon natin ang ating kaisipan na kinakailangan tanggapin natin ng buong buo ang salita ng Diyos kahit man tayo ay nasasaktan, tayo ay tinatamaan, kahit tayo ay pinatutungkulan ng salitang ito. Kinakailangan natin tanggapin ng buong buo sapagkat kung meron mang mga bahagi ng ating buhay na tayo'y naantig, na tayo'y nasasaktan, ito na ang panahon upang baguhin natin ang ating mga buhay. Sapagkat inaamin man natin o hindi sa ating sarili, kaya tayo'y nasasaktan dahil ginagawa din naman natin. Kaya po, sinasabi, magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, makupag sa pananalita. Kinakailangan, bilang tayo nakaunawa na nagsalita ng Diyos, kinakailangan, sabi makupag sa pananalita. Magkaroon tayo ng pagpipigil ng ating mga sarili, lalong-lalo na sa pamamagitan ng pagkakasala na nagmumula sa ating mga bibig. Nandiyan na ang katulad ng sinabi sa una, yung pagsasalita sa ating kapwa na hindi nararapat na gawin natin sapagkat ito'y hindi nakalulugod sa dakilang Panginoon. At sabi pa, magmagupad sa pagkagalit. Tayo po, sabi nga, ang lahat ng bagay, ang lahat ay sabi sa Bicol, ang gabos na bagay itinutugot. Subalit ang hindi lahat ay nararapat. Normal lang ang magalit, lalong-lalo na sa isang magulang, kapag ang anak ay nagkakamali, normal na ang magalit. Hindi kahit ang ating dakilang Panginoon man, nung makita niya at masumpungan niya sa labas ng templo na nagkakaroon ng tinatawag na kalakal. Ang sabi ng dakilang Panginoon, ang bahay ng aking ama ay tatawaging bahay panalanginan, subalit ginawa ninyong yungib ng mga tulisan. Kinakailangan po, sa buhay natin, hindi masama ang magalit. Subalit, sinasabi rin sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, kinakailangan huwag nating palulubugan ng araw. Ibig sabihin, kapag ang isang anak may ginawang mali, pinagalitan natin, kinakailangan, maya-maya ng kaunti, kausapin natin bakit natin siya kinagalitan. Napalo natin, pero kinakailangan ipaliwanag natin bakit natin pinalo. Para hindi naman yung bata lumaki na may takot na takot. Sasabihin, papaluin na naman ito ako ni nanay. Papaluin na naman ako ni tatay. Kinakailangan yung may pagtutuwi na angkop, na tama, na pinapaliwanag kung bakit may palo, kung bakit pinagalitan. Kaya, tayo pong mga tao, kinakailangan ang galit ilagay natin sa katwiran. Sapagkat hindi po ito gumagawa ng katwiran sa Diyos kapag pinatagal na natin. Kaya ihiwalay natin ang lahat ng karumihan, mga pag-apaw ng kasamaan. Pagkamisan ko, kapag tayo ay nagagalit, unlimited na. Habang buhay ng nagalit, minsan pa nga, nagsasalita, hanggang sa ikamatay ko, hindi ko siya patatawarin. Napakabagsik naman natin kung gano'n. Ang Diyos nga, nakakapagpatawad ng kasalanan. Bakit hindi natin magawa? Kinakailangan gawin din natin kung ano ang nais natin gawin sa ating sarili. Dapat maging tagatupad kayo ng salita
at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Ito na po yung sinabi kanina. Ang salita ng Diyos, madaling pakinggan, subalit sa mga tao na ayaw tanggapin ang salitang ito, kinakailangan po ipasok natin talaga sa ating mga tainga, sa ating mga puso, nang sa ganun maunawaan natin ang tinatawag na kahalagahan, kapangyarihan, at bisa ng salita ng Diyos sa ating buhay. At kinakailangan, ipakita din natin sa pamamagitan kung ano ang naging bunga ng pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Sapagkat mahirap naman na pakinggan niya natin ang tungkol sa pagpapatawa, hindi naman tayo nagpapatawa. Napakinggan natin ang tungkol sa bawat pala magsalita ng masama sa ating kapwa, subalit ginagawa pa rin natin. Hindi pa po yung nagkakaroon ng bunga. Kaya sikapin po natin na maging tagatupad tayo ng salita. Sapagkat kung hindi natin ginagawa, dinadaya natin ang ating sarili. Sayang lang yung pagod na pagpunta natin dito. Sayang lang yung pagod ng ating pagsamba o pagsimba. Sayang lang yung pagod ng pakikinig natin ng salita ng Diyos kung hindi rin naman nagkabunga. Sa kung pag-aaralan natin, halimbawa, tayo, isang magsasaka. Sino ba ang matutuwa sa isang nagsasaka na nagtanim siya ng gulay o nagtanim siya ng palay na wala siyang inaasahang bunga? Siguro, kaya ka nagtanim ng palay dahil gusto mo magkaroon ng palay na bunga rin. Kumbaga, kinakailangan may balik. Kaya po tayo, ganoon din naman sa pakikinig ng salita ng Diyos. Dapat makita din ng Panginoong Diyos, may bunga yung pakikinig natin na hindi dapat pumapasok lang sa tainga hanggang puso. Nakatago lang. At kahit yung sarili natin, iniiwasan natin na makagawa o sumunod sa aral na ating napakinggan. Kundi ang nangyayari, nagiging katulad lamang ng isang mapagpaimbabaw na may katapatan sa pagsamba, may katapatan sa pakikinig ng salita ng Diyos, subalit hiwalay naman sa pamamagitan ng mga gawa. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, katulad ng isang taong tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin. Pansinin natin, mayroong mga tao kung gano'n. Yung bang maya-maya, mananalamin, tapos pagdilimon, babalik na naman. Kumbaga, hindi makontento, parang walang tiwala sa kanyang ayos. Ganyan po ang kaisipan. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Halimbawa, nagsuklay ka na, maganda na yung postura mo. Pagtalikod mo, ano ba, tama na ba? Lalong-lalo ka sa mga manliligaw. Naku. Sapagkat kung ay ngunit ang nagpisiyasat ng sakdal sa nakautusan, ang kautusan ng kahayaan ay nananatiling ngayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Dito po pala magkakaroon ng tinatawag na pagpapala. Sa kapalaran, yung siyasatin natin ang patungo sa kasakdalan. Alam natin, halimbawa, gaya sinabi kanina, ang magsalita na sa kanyang kapwang ulol ka, mapapasa niya panganib sa impyerno. Paano gagawin mo para hindi ka magpagsalita? Pigilan mo ang bida. Pigilan mo ang bibig na magsalita. Ano na lang ang gagawin natin? Ipanalangin natin yung nagbibigay sa atin ng kasamaan, yung mga tao na lumalait sa atin, yung mga tao na humahamak sa atin. Ipanalangin natin siya. Huwag na natin gantihan ng masama.
Sapagkat, ang kahilingan na nang sumagot tayo, halimbawa, sinabihan tayong ulol ka, sumagot din tayong ulol ka, diretso tayo sa impyerno. Bakit? Napakinggan na natin yung salita ng Diyos. Hindi na pwedeng itanggi sapagkat hinatulan na tayo sa pamamagitan ng aral na ating napakinggan. Sasabihin natin, pagdating tangal ng mahal na araw, hindi ba sinabi ng dakilang Panginoon, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Yun po, sinabi ng ating dakilang Panginoon doon sa mga tao na hindi alam ang ginagawa. Pero napakinggan na natin na masama pa lang magsabi ng ulol ka, ginawa pa natin, sinasadya na natin ang pagkakasala. Kaya po, para mapunta tayo sa tinatawag na kasaktalan, patungo sa perfeksyon ng ating buhay, magpigil na tayo ng ating dila. Nang sa ganoon, hindi na maulit. Sabi nga, practice makes perfect. Totoo po. Sapagkat kung hindi natin subukan, sa 1, 2, hanggang 3, hindi natin mamamaster. Hindi natin makakasanayan. Sapagkat ang papunta sa kasakdalan, pinapraktis po yan. Halimbawa, gusto natin palaging nasa templo. Para masanay tayo na laging nasa templo, hindi dapat tuwing Sabado nandito ka. Hindi natin nalalaman, hindi na nagiging balakid yung mga kaparaanan ng diablo para hindi tayo makarating ng templo. At gagawa tayo ng paraan para makarating ng templo kahit anong mangyari. Kaya unawain po natin, bakit po lahat tayo may mga karamdaman? Sapagkat tayo po ay mga taong nakatalimo. Kaya nilagay ng Panginoon ang karamdaman sa ating mga katawan para palagi tayong nandito. Sasabihin, ay hindi ikaw na ako pupunta doon sapagkat wala namang pasyente. Bakit nangako ka ba sa pasyente? Hindi ba ka tayo nangako sa Espiritu na tayo maglilingkod habang buhay? May pasyente man o wala. May miyembro man o wala. May tao man o wala. Tayo'y maglilingkod. Tayo'y susunod sa kalooban ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng pasyente. Hindi sa pamamagitan ng ako lang kasi ang nandun. Hindi po ganun. Kundi kinakailangan tayo gawin natin kung ano ang ating sinumpa. Doon po tayo manangan sa sinumpa natin. Kaya sisapin natin yung kasakdalan kung paano natin itutuwid ang ating mga buhay, kung paano natin gagawin. At huwag tayong gumaya doon sa tumitingin sa salamin pagkadakay, nakakalimutan na kung ano ang ayos niya. Ngunit, kung ang sino man ay nag-iisip na siya'y reliyoso, alam ba natin ang ibig sabihin ng reliyoso? Ito po ay nagmumula sa salitang relihiyon. Ang ibig sabihin, relasyon. Ang lihiyon, ibig sabihin, samahan ng mananampalataya. Halimbawa, samahan ng mananampalataya kay Allah. Ang tawag doon sa reliyon na yun, Islam. Samahan ng mananampalataya sa Diyos kay Kristo Jesus. Ito naman tinatawag na Kristiyano. Ganyan po. Tayo po, nag-aakala na tayo yung reliyoso. Pakinggan natin ito. Kung ang sino man ay nag-iisip na siya reliyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang reliyon ng taong ito ay walang kapuluhan. Kahit po pala, araw-araw tayong magsamba, araw-araw tayong lumapit sa Diyos, subalit kung ang ating dila naman ay nakakasira ng ating nais o kaya ng kalooban ng Diyos na hindi natin pinipigilan. Kaya nga pinasiguro yung pagkakagawa niya inilagay sa magandang kalagayan ng dila, ginagamit natin siya sa pagpupuri sa Diyos at ginagamit naman natin sa pagduwahagi at ganun din sa pamamagitan ng pagsasalita ng masama sa ating kapwa.
at binaguran siya ng 32 ngipin upang hindi magpalalo. Kaya po, kung tayo nag-iisip na tayo reliyoso, samantalang ang dila natin hindi natin pinipigilan, mas maigi pang gamitin na lang natin ang ating dila kung ano yung napakinggan natin na salita ng Diyos, ibahagi natin sa ating kapwa. Kung sino yung mga lumalapit sa ating mga kapatid natin na nasa kadiliman, may mga problema, may mga pangangailangan, doon na lang natin gamitin sa pag-a-advise, sa pagtuturo, sa pag-guide sa ating mga kapatid. Sa halip na manira, umanirang puri, sa halip na magsalita ng masama, sa halip na tayo ay gumawa o tayo ay makapinsala pa sa pamamagitan ng ating dila, pag-ingatan na po natin na hindi na natin magawa. Sapagkat kahit gabi-gabi man tayo nagsasamba, kahit araw-araw man tayong nananalangin, kahit linggo-linggo tayong nagsisimba, sayang lang yung pagpapagod natin kung ipinapahamak naman tayo ng ating dila. Kaya po, sabi dito sa bandang itaas, sabi dito, dapat kung, sabi dito, gayon may kung inyong ganapin ang katusang hari ayon sa kasulatan. Sino man gumaganap ng kapusan, gayon may natisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. Kaya po, pag-ingatan natin ng lubos ang ating mga sarili, lalong-lalo na ang nag-iisang bahagi ng ating katawan na walang iba, siyang dila, na siyang pinagmumulan ng ikapapahamak natin at siya rin pagmumulan ng ikaliligtas natin. Ang talisay ng reliyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Kanay ito. Dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanyang kapigatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Ito po pala ang dalisay na reliyon sa harapan ng Panginoong Diyos na ating Ama. Yung tayo, meron tayong pagpupursigin na dumalaw doon sa mga babaeng bao, sa mga ulila, sa mga nangangailangan na wala nang ibang inaasahan maliban sa Diyos. At kailangan din naman natin gawin na tayo ay dumalaw sa kanila. At ang pangalawa ay ang pag-ingatan natin ang ating sarili na huwag mahawa ng sanglibutan ito. Na huwag magkasala, na huwag mapahamak. Sapagkat baka sa pamamaraan pa natin, kapag tayo'y nahawa ng kasamaan, tayo'y makahawa din sa ating kapwa. Kaya pag-ingatan natin ang ating sarili, siyasatin natin ang ating mga sarili, tingnan natin kung tayo ba ay gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos o tayo ba ay nakakalabak na sa kanyang kalooban. Kaya po, sa bahagi